Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Kong Luistro at Marcoleta, matinding harapan at mandarambong, walang kawala. Matapos ipakita ng Kongreso ang majority na hatol sa maanumalyang paggasta ni BP Inday Sara, abay heto at pinalamon ni Kong Luistro ng katotohanan itong si Marcoleta at ang kanyang mga kritiko na Maka Duterte. Kung makakalusot si BP Sara sa Senado, abay heto umano ang kanyang haharapin na kaso. Isa pa sa ating nakitaan na maaring ikaso mula sa ating mga nadinig rito ay ang violation ng plunder. Ang basis po natin ay lahat ng mga nakalap na impormasyon patungkol sa paggasta ng OVP at ng Department of Education ng confidential funds sa ilalim ng pamumuno ng ating Vice Presidente. Na atin namang napansin ng napakaraming anomalya. Pareho ang sulat, pareho ang pirma, pareho ang tinta ng ballpen at isama na din po natin ang mga nadiskubre nating pangalang Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin na napatunayan na wala sa database ng Philippine Statistics Authority. Ang isang konklusyon na aming nakikita sa mga ito ay hindi tunay, pineke lamang ang mga ito upang maipamukha lamang na ginasta ito para sa surveillance activities upang magamit ang pondong ito sa ibang kagamitan o pansariling interes. Ang kabuang halaga po na ating naimbestigahan pertaining to the utilization of confidential fund is 612,500,000 pesos. Mr. Chair, considering that the amounts involved here far surpass the threshold for plunder na mas kilala bilang pandarambong, it is my humble position na dapat po talaga ay maipagpatuloy at mapalalim pa ang investigasyon upang malaman kung sino ang nakinabang sa perang ito. Maraming salamat, Mr. Chair. Puwelta naman ni Marcoleta na mag-aabogado kay BP Sara, abay untouchable at hindi pwedeng kasuhan dahil hindi naman siya na-impeach. Ito umano ang kanyang pagkaintindi sa batas. Sabi ni Ombudsman, you shut up. Ang Vice President is an impeachable officer. Hindi mo siya pwedeng tanggalin sa ibang pamamaraan, matatanggal mo lamang siya sa pamamagitan ng impeachment. So habang hindi siya nai-impeach, hindi mo siya pwedeng sampahan. Sa maliwanag na pananalita, tigil-tigilan nyo na lahat dyan. Trabaho kayo ng matino. Hindi mo ba alam na ang Vice President is an impeachable officer? Makakapag-file ka lang ng criminal action pag na-impeach na siya kasi hindi mo siya pwedeng kasuhan nga eh. Dahil impeachable officer siya eh. Yun ang aking legal opinion. Niyo po. Yun ang pagkakaintindi ko. Binira naman ni attorney itong mga defender ni Sara Duterte, lalo na ang bagong nilabas ng COA kung saan patunay na dinoktor ang mga resibo para lamunin ng mga sugapa ang kaban ng bayan. Grabe, dinoktor ang mga resibo. Linuloko ang mamamayang Pilipino. Pundo yan ang mamamayang Pilipino. Pundo yan ang bayan. Hindi ibig sabihin niya na confidential funds yan. Ganyan na lang ang gagawin nila. Kaya itong mga nagsasabi, nakasuhan na kung may ebidensya, kaya nga pinailan na ng impeachment kasi nga may mga ebidensya. Pag na-unseat na yan, natanggal na, pwede nang kasuhan ng plunder. Pwede nang kasuhan yan ng plunder. Pagka na-convict yan sa plunder, kulong yan. Katulad yan ni Erap ang mangyayari dyan. Si Erap kasi, pinardo ni Gloria eh. Absolute pa naman yung pardo ni Gloria. Nakabalik lahat ng mga rights, pati civil and political rights ni Erap. Kaya nakatakbong mayor ng Manila. Diba? Parang wala din yung conviction niya sa plunder. Yan ang nangyari. Naging controversial kasi dun sa confidential fund ni Vice President Sara ay naubos siya in 11 days. No? Tapos nung binusisi, ayaw harapin yung issue. Kung anong mga gaslighting yung ginamit para hindi pag-usapan. Until malaman natin, may notice of disallowance pala. Diba? Until malaman natin na may mga dinisperse pala na milyon-milyon na kung sino-sino mga pangalan. At ngayon, lumabas sa National Statistics Office, 405 sa mga pangalan na ito ay wala namang birth certificate, walang marriage certificate, at wala namang death certificate. So, sila siguro, parang yung kitikite sumulpot sa suka. Hindi na i-register.
So, mahalaga siguro yung mga ganong klaseng red flag. Correct. Kahit pa confidential yan, syempre, meron ding accountability. Hindi ibig sabihin ng confidential sec, di ba? Parang dapat itago ng lahat o huwag questionin. Parang ganun ang gustong paratingin ng mga pag sinabi confidential eh. Kailangan bang questionin? Kailangan bang questionin? Huwag mo namang gamitin na yung pinagbagsakan ay piatos. Oo. Kaya 405 na mga pangalan, non-existent. Ang sinasabi ni VP Sara ay ginikipit siya, no? Kinukuyog. Eh, syempre, ito yung mga supporters niya ngayon. Inaano rin si Pangulong Marcos na, ikaw din naman, barya lang kami. Tama ba na yun ang himay? Medyo na, mahirap yun eh. Medyo mahirap yun. Unless meron kang anomalyang ipapakita. may agad-agad. Kwan, may sustansya yung banat mo. Pero kung wala ka naman, ang sinasabi mo lang ay numero, wala ka namang pinapakitang piatos, wala ka namang pinapakitang ginastos na 125 million in 11 days, linawin mo. No? Linawin mo. Saka, hindi dahil meron kang ginawang anomalya, ibabato mo na sa iba. Diba? Sagutin mo muna yung sa'yo. No? Yung parang, bakit siya? Bakit siya nag-waldas din? No? Sagot ba yun? Diba? Sagot ba yun? Parang may isang senador ako naalala ganyan, Sek, eh. Di ba sabi niya, bakit ako lang? Di ba? Parang gano'n sabi. Naalala mo yan, no? Yun yung mga argumento ng mga ng mga guilty. Yan, diba? Paliwanag mo muna yung sa'yo. Ikalawa, magpakita ka ng pruweba na may anomalya doon sa kabilang bahay. Ano babanatan namin? Hindi naman namin alam kung may piatos doon. Hindi naman namin alam kung may 400 names na binigyan ng tigwa 1 million, no, na kung pala, non-existent. Harapin mo muna itong mga usapin na ito. Diba? Kaya, most probably, yung 405 na yan ay non-existent. No? Ang sinasabi lang ay hindi ibig sabihin kaagad na walang buhay na tao na piatos. Ang sinasabi nila ay walang birth certificate, walang marriage certificate, at wala rin death certificate. No? Posible, in the realm of the possible, siguro mga 1%, na meron ng buhay na ganon. Meron. Na hindi gumagamit ng birth certificate. Sek, no? Kasi ang nakuha ko sa gist ng interview mo kay former Commissioner Heidi Mendoza, ay sabi nga niya, hindi porket confidential, di ba, yung binigay na pangalan, dapat siya pinalo through. O dapat yung, kunyari, si Mary Grace Piatos, kung, di ba, kasi ang sinasabi ng mga defenders ay, ano yan, fictitious name yan, syempre, kasi confidential nga. Alias yan. Pero sabi nga po ni Heidi Mendoza, kahit alias yan, sa logbook, doon, no, sa explanation, sa pagpasok ng COA, ilalagay mo dapat, yan ay alias. Parang ikaklaro mo na alias yan. Tama. Diba? Kasi kung alias yan, may second layer nga ng confidentiality, sasabihin, alias yang Mary Grace Piatos, pero ang totoong pangalan yan, for your eyes only, para protektahan ng seguridad niya, ito yun. Pero wala ngang ginawang ganon sa COA. So, ibig sabihin, kung sakasakali may ganon, dapat ipinasa rin nyo sa COA, in your perusal, parang ganon, ito ang tunay na pangalan niya kung gusto nyo busisiin. Kung sasabi pa nga niya ata, pwede daw siyang sa Department of National Defense kasi nga dun yung mga ahente o ano man. So sinasabi mo ba, Sek, itong mga ano to, hindi pwede rin sabihin na alias. Doon muna tayo sa alias. Baka naman alias lang, alias sa Totoy Putik, Nartong Putik, mga ganun. Oo. Dapat yun nakasulat, alias to. Pag-usapan naman natin itong walang katapusang usapan ng impeachment. Ang sinasabi kasi nung iba, parang sineset yung template para sa impeachment. Yun yung sinasabi ng iba. Sinasabi naman ng iba ay, baka kaya sinasabayan ng Quadcom para sabihin na ito na muna unahin. Wala na munang impeachment. So may mga ganong klaseng magkakaibang balita. Halimbawa, may nagbalita, may isang committee chair, sabi na, imposible na yan, yung impeachment dahil kulang sa panahon. Pero at the same time, may marites naman na nagsisimula ng magpapirma. Pero yun ang pinakamatulin. Meron naman gano'n, no? So, actually, malalaman natin yan in the next few days. Tanong ko sa ito ano nangyari? Bakit meron ng INC, meron ng SMNI? Duda ka ba na magsasama yung dalawa din? Kasi syempre, magkaibang relihiyon niya, magkaibang paniniwalaan. Pero ito ba ay magkakaroon ng significant na dating o epekto at impluensya dito sa mga sinasabi mong naghihintay ng blessing kasi baka naman tayo ay matadyakan ng ibang blessing dyan na something, di ba? Dahil mag-i-eleksyon. Anong mechanics niyan, Zek? Tama. Dahil hindi lang, sabi nila magmobilize sila ng malaki. No? Magmobilize sila baka later this week. No? Para ma-pressure yung mga kongresista at eventually yung mga senador na magiging hukom kung sakaling matuloy yung impeachment. So, ang pressure yan doon. Iba rin yung pressure nila sa individual districts. Yes. Iba yung mobilization, iba yung individual districts. Lalo na sa mga distrito na nanganganib yung ibang mga kongresista. Yun nga. Usually kasi yan, kung dikit ang laban, yung boto ng grupo na yan,
can play a decisive role kung dikit ang laban. Lalo sa Kung Congress. malayo naman ang agwat, okay lang. No? Lalo, oo. Wala na. Chill lang. No effect, no effect. Pero, ang pwede naman kasi dyan gawin, Michael, 30% lang naman yung kailangan. Kung yung 30% ay sigurado namang mananalo, kahit ilaglag sila ng grupo na yan, di pa na, pumirma na yung 30%. Tapos yung 2/3 na nanganganib, pwedeng arborin. Boss Speaker, pwede bang hindi kami pumirma? Delikado kami. Delegates. Okay na. 1/3 lang naman ang kailangan. Swak na eh. Pwedeng ganun yung upayan, yung maging arrangement. Meron kang 30% o more than 30% na hindi kailangan matakot, manganib, dahil sigurado yung kanilang pagkapanalo or wala naman silang kalaban. At sa national level, ang ginagawa kasi ng Iglesia, sa mga huling araw nagpapashare. Ibig sabihin, at tinitignan muna nila yung mga survey, yung siguradong mananalo. Siguradong mananalo, kaya yung mga 10, 11, no, ay yun ang ilalagay din nila sa kanilang sample ballots. Yun din ang ilalagay nila sa kanilang listahan. Dahil hindi naman sila nagpapanggap na walang endorse. Diba? Naglalabas naman talaga sila doon sa last days. No? At usually, may epekto yan dun sa mga nasa dulo. Yung sa dulo kasi, yung number 11, number 12. Yung mga delegates. Mga several 100,000 votes. Doon sila magtatabo. Doon sila magdadagdag. Para magmukhang very powerful sila. Kaya nilang ipanalo ang 11.